Magandang araw, ako po si Yasmin Dasilio, project leader ng project title Technology Adaptation of Pineapple-Based Farming System, Queen Pineapple plus Taro plus Peanut plus Corn in Camarines Norte. Nagkaroon po tayo ng ganitong project upang mapataas ang produksyon at kita ng ating mga pineapple growers. Mayroon tayong 80 farmer cooperators na membro po ng tatlong kooperatiba, ang Labo Progressive Multipurpose Cooperative, San Lorenzo Farmer Agriculture Cooperative, and Cayunan Multipurpose Cooperative. Sila po ay napili sapagkat nakapasok po sila sa kriteryang Senate ng ating proyekto na kung saan number 1 yung accessibility ng kanilang taniman. Number 2 ay aktibo silang membro ng kanilang asosasyon at kooperatiba at aktibo silang nagtatanim ng pinya. At number 3, yung willingness nila na makapag-adapt ng ating teknolohiya. Tinuruan natin sila na mag-intercropping ng Queen Pineapple sa taro, peanut at corn, na kung saan tinuruan sila sa pagtatanim ng double row spacing, paglalagay ng tamang rate ng abono, at kung ano yung tamang panahon ng paglalagay ng abono. Ang Queen Pineapple suckers ay itinanim natin gamit ang double row method, kung saan 100 centimeters between rows, 50 centimeters within rows, and 30 centimeters between hills. Batay naman sa soil analysis result ang paglagay ng fertilizer application, na kung saan gumamit sila ng 4 na uri ng abono, ang urea, complete, muriate of potash, at ammonium phosphate. 10 araw pagkatapos ng kanilang pagtatanim ng pinya, ay itinuro natin sa ating mga farmer cooperator ang pre-emergence application. Gumamit tayo ng Diron or Carmex upang i-apply sa ating taniman ng pinya para hindi agad madamuhan ang pinyahan. Ang pagtatanim ng corn, taro at peanut ay mula 2 months hanggang 8 months after planting or vegetative stage ng pinya. Tinanim siya sa gitna ng ating pinya na may spacing na 15 centimeters ang pagitan ng between hills, upang hindi pa masyadong matinik ang pinya at makakatipid rin sa pagkontrol ng damo. Dahil ang pinya ay inaabot siya mula 16 months hanggang 18 months bago ka makapag-harvest. Ang synchronized flower induction ay ginawa natin 12 months after planting upang mapataas ang ani at mapalaki ang pinya. Ang pinya na dapat i-harvest ng mga farmer cooperator ay maturity index 1, na kung saan ay matured green pa ang pinya. 14 years na po halos ako nagtatanim, simula po ito 2009 hanggang sa kasalukuyan. Yun po ang pinamubay ko sa aking pamilya, pagtatanim lang. Meron po kaming 7 hektarya na pinagtataniman ng pinya, na kung saan 3 hektarya po dito ay halos lahat tinatanim po ay Queen Pineapple. May napansin po kami, isa na po dito yung pamumula ng dahon ng pinya, tapos po sa mga peste, sa mga, lalo na po sa intercropping, yung daga, yung ibon, isa po sa mga peste. Nasolusyonan naman po ito sa pamagitan po ng, binigyan naman po kami ng DA ng mga insecticide, pesticides, para dun sa mga namumulang dahon ng pinya. Ang tinanim po namin is 5,000 suckers ng pinya. Napagbentahan po namin ito, umaabot po siya ng halos 70% po ang naani namin, na kung saan nabenta po namin ito halos presyo po ng bawat isa is 9 hanggang 13 pesos bawat piraso. Sa ngayon na in-introduce nila yung technology adaptation of pineapple-based farming, malaki po mga pagkakaiba sapagkat mas lumaki yung kita namin sa ngayon, sapagkat dati po
ang queen pineapple namin tinatanim, hinintay po namin ito ng halos 1.5 taon na wala kaming kinikita pang pera. Sa loob lang po ng 3 hanggang 4 na buwan, kumikita na po kami sa pamamagitan po ng intercropping. Ang ROI ng queen pineapple ay mula 73 to 89%. Ang sa peanut naman ay 28% at ang sa corn naman ay 67%. Ito ay mas higher ng 9 to 17% sa Techno Demo kumpara sa kanilang practice or sa farmers practice. Sa katunayan po ay naggandak po kami ng Harvest Festival noong June 5, 2023 na dinaluhan po ng ating 80 farmer cooperator at mga other stakeholder from CNSC, from PLGU, and meron din tayong mga bisita galing sa DARFO 5. Sa Harvest Festival po ay showcase natin yung technology natin ng pagtatanim ng pinya at ang intercropping po ng corn, taro at peanut. Sa mga training po na natinan ko na, kung ano man po yung natututunan ko, sinishare ko na po yun sa mga farmer namin. Talagang sa pagpipinya napakahirap. Pero tiyaga lang, hindi naman natin makukuha yan kung hindi natin pagsisikapan. Sa aming mag-asawa, ipapatuloy namin kasi sayang naman yung nasimula na. Sa kaunang-una, yung mga saha nila, kung mawawala, mahirap maghanap. Kailangan talaga, pag sumaha siya, ilipat mo na naman sa iba para patuloy lang yung income mo. Hindi mapuputol yung sinimulan mo. Ang naging accomplishment ng proyekto ay nakapagkanda kami ng mga series of trainings sa ating mga farmer cooperator. Itinuro din natin sa kanila kung paano ang pag-market linkage or pag-network ng kanilang mga produkto sa possible market. Kagaya ng nakapagbenta sila ng kanilang produkto sa Kaayunan Multipurpose Cooperative na kung saan hindi lamang yung malaking size ng pinya ang naibenta nila at napakinabangan, kundi pati yung maliliit na bunga, ginawa siyang juice. Sa mga kapwa ko queen pineapple farmers, yung opportunity po na pagtatanim ng ganitong double row intercropping, ito po ang ipagpatuloy nating gawin sa ating pagtatanim sapagkat isa ako sa nakasubok na kumikita kaysa sa dati naming pamamaraan. Nagpapasalamat po ako sa DA, Region 5, sa DA Bar na nagfinance ng aming project dahil marami po kayo natutulungan sa barangay namin.